Hi friends, I am back and now we have a sit-down vlog, no? Lately, yung mga in-upload ko sa YouTube is puro nasa labas tayo. And about that, no? So, pinapractice ko lang naman talaga mag-video sa labas, trying things a bit, no? Para maiba naman. But yeah, now we're back with another sit-down vlog and I'd like to talk about something. And I've seen this trend in TikTok, no? Where they are sharing kung ano yung mga office pet peeves nila. At yes, I am on TikTok, so if follow nyo ako doon, I'll be leaving the links below. At ayun nga, since we've been working for a while no sa corporate, syempre marami tayong mga office pet peeves. Para dun sa mga di familiar pet peeve, it's something that annoys you. Parang annoying. Now, a few disclaimers of peeves. I mean, if nakakainis siya sa some of this sobrang petty lang, no? But overall, these are things that really annoy me in the office. I also want this to be a conversation, so if meron din kayong mga pet peeves, so i-comment na lang yan, pag-usapan natin. At bago tayo mag-start, syempre, please like, share, and subscribe. It will really help the channel out. At yeah, simulan natin sa number 1, pet peeve. One of my biggest pet peeves sa office is yung mga taong hindi nagre-reply during meetings. Now, this needs a little bit of context, no? Para alam nyo kung saan ako nanggagaling. This is coming from a perspective na laging nagsiset ng meeting, no, and laging nagpa-facilitate. So, I do meetings, I prepare for it. I know na merong magjo-join na pa. And after that call, okay to me. Pero what annoys me, especially pag in-address ko yung person tapos hindi nag-respond. For example, tapos na yung session, then dead silent lang. Not even a small response. Kahit mag-no lang sila. Sabihin nyo lang, no, I don't have any questions. May instance pa nga na nagtanong ako, person B, am I audible? And again, walang sagot. So, di ko alam tuloy kung naririnig ba nila ako or naintindihan nila yung mga pinagsasabi ko. So, yun yung annoying sa akin. Again, I understand. If introvert ka, kung wala kang questions, that's okay. You don't have to ask questions. Just say that you don't have questions. Nagkukwento na lang ako, naiinis pa ako. Another pet peeve of mine are cold calls. It's 2024. Let's practice na sana bago kayo tumawag is mag-message muna kayo. Inform nyo muna yung tatawagan nyo, lalong-lalo na sa work setting, no? Para naman di sila magulat kasi baka may ginagawa sila. You know, so they can prepare and set that aside bago tanggapin yung tawag mo. It gives me so much anxiety pag naririnig ko na yung ringtone ng MS Teams. Kasi alam mo yung tunog ng message eh. Kaya pag narinig mo yung ringtone agad ng tawag, no? So kakabahan ka na talaga. Do the right thing. Mag-message muna kayo, state your purpose. I'll let you know kung may ginagawa ko, when I will be free, at kaya ko nang tanggapin yung tawag nyo. I mean, come on, that's basic etiquette. Kahit sa labas ng office, dapat ganun yung gawin nyo. Yung next na pet peeve ko is very small lang talaga, no? I'm really annoyed by small talks. I personally do this, no? Pero sa mga kakilala ko lang. If we're close and I really care about what you did on the weekends, then I'll ask you about it. If I feel like we're close enough, then I'll share mine kung ano yung mga nangyari sa buhay ko. Pero sa tinagal-tagal ko sa corporate, there are people who you don't really know, like complete strangers, like first time nyo lang talaga mag-meet. At during the start of the call, mag-a-ask sila ng really personal questions. So that really gives me the ick. To be completely fair, you can just answer na, I'm good, it was good. Simple as that. Ganun ang sagot. Pero I find those questions really uncomfortable. Siguro, maybe in 3 to 5 meetings, no, mag-open up ako sa'yo. Pero you know, let's just get straight to the point. Minsan pa nga, magkukwento na sila kagad, kukwento nila yung mga nangyari sa buong buhay nila. So parang obligado ka talaga sagutin yung mga tanong nila, no. I feel like I'm being hostage, no. You don't really need to know where I went on the weekends, that I overspent my savings, or nakipag-away ako sa asawa ko. Yung mga ganong bagay ba? And the last, and probably my biggest pet peeve, is yung mga taong may commitment issues. Oftentimes at work, may mga initiatives na mag-i-start, or let's say mag-organize sila ng something, like a party, basta kung ano man yan. So, yung iba, nagsiset, nag-i-start ng something, i-invite ka to join. Tapos, ikaw, may engganyo ka naman kasi pe-present sa yung plano, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung role mo. Pero on the time of execution, ikaw lang yung parang committed talaga. At pag dumating na yung update meeting, either late sila, walang update, walang progress dahil busy. I mean, come on. At the start, diba, we committed na ganito yung gagawin natin. Here's the plan, here's the timeline. So that means that you will make time for it and you will work on it. I mean, you can't really expect someone to have the same. Pero at least, diba, honor yung mga pinag-usapan nyo noong umpisa.
So, those are my pet peeves, and I know naging mini rant video na rin siya. But hopefully, you got value out of it, no? And if you have any pet peeves, so comment down below at pag-usapan natin yun. Some people may relate, some hindi, no? Pero help me understand kung kayo disagree kayo sa mga sinabi ko. So, yun lang. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Wag me, and I'll see you in the next one. Bye.